Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Desperadang sigaw ng babae sa gitna ng liblib na lugar. Madilim at tahimik, walang mga tao, walang mga bagay. Ngunit patuloy ang pagsigaw na akala may makakarinig pa sa kanya. Bakit? Anong dahilan ng paghingi niya ng tulong? Huwag niyo ako patayin! Wala akong ginagawa sa inyo! Nakuha niyo na ang gusto niyo! Patuloy niyang sinasampit at isinisigaw kasabay ng paulit-ulit na natamo niyang tarak ng patalim sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Parang awa niyo na! Parang awa niyo na! Natigil ang hagulhol kasabay ng pagsirit ng dugo mula sa kanyang lagukan. Hoy! Alira! Gumising ka riyan! Napasa mo na ba yung report sa Prof. Dev? Nagising ako sa isang malakas na lugyog. Nakatulog na naman pala ako. Bakit kasi ang press ko rito sa may labas na eskwelahan? At bakit ako kinakabahan? Oo, ano ka ba? Nakakagulat naman yung sigaw mo. Reklamo ko. Inabot na kami ng dilim sa daan ni Estela. Dahil sa dami rin ang ginawa namin sa eskwelahan. Safe ba dumaan dito? Sagot niya sa akin. Hindi ko nga alam eh. Pero may bali-balita sa nasa loob ng buwan na ito may namatay na 3 sa bandang liblib dito sa San Isidro. Naramdaman ko ang takot mula kay Estela dahil bigla siyang humawak sa braso ko. Nanlalamig na siya. Saan dito sa liblib? Maladaanan nga natin eh. Gusto ba bang makita? Tara, saan banda ba? Dito na. Sabay turo ko sa liblib na daraanan namin. Ha? Tinatakot mo ko, no? Bakit naman kita tatakutin? Sagot ko na medyo natatawa pa. Nasa kalagitnaan kami ng liblib na lugar nang biglang, may naririnig ka ba sa likod natin? Bigla ang tanong ni Estela. Hindi ako makasagot dahil kanina ko pa nararamdaman na parang may sumusunod sa amin. Tapos, biglang sobrang lamig. Hindi naman ganito rito. Huwag mo na lang pansinin. Baka wala lang yun. Sagot ko na lang. Malapit na naming marating ang dulo pero bakit parang haba naman ang daan na ito bigla? Hindi, Alira. May naririnig talaga ako. Natatakot na ako. Pwede niyo ba akong tulungan? Pareho kami humigas. May naramdaman kaming malamig na kamay na humawak sa balikat namin. Sabay namin itong tinignan ni Estela. Nawawala kasi yung ulo ko. Sunod na sabi nito na tilang babaeng boses sa likod namin. Ramdam ko sa gilid ng mga mata ko na katawan lang siya. Walang ulo, duguan at walang saplot. Mabibigat ang hininga namin nang lingunin namin ito. Kayo na lang ang hinihintay ko eh. Mabubuo ko na. Sabi niya sabay taas ng hawak ng ulo. Takbo, Estela! Sigaw ko at mabilis na tumakbo hawak ang kamay ni Estela. Sandali, Alira! Tumigil kami. Bakit? Tara na! Saglit, hindi mo ba namamukhaan ko kaninong ulo yon? Takot na siya. Wala akong pakialam. Basta makaalis na tayo rito. Alira! Ulo ko yun! Bakit niya hawak ang ulo ko? Alira! Ayoko na nito! Sigaw niya na may kasamang pag-iyak. Nabitawan ko sa gulat dahil nasa likodan namin ng babaeng bantil. Ito na ba ang usap-usapan na bantil? Akala ko kriminal. Estela, tara na! Natigilan lang si Estela. Hindi siya gumagalaw nang biglang bumagsak ang ulo niya sa paanan ko. Estela! Sigaw ko. Umiiyak na ako ng sobra-sobra. Ano bang mga nangyayari? Napatingin ako sa paligid. Wala na ang bantil. Makakatakas na ako. Tumakbo ako ng tumakbo. Ngunit walang katapusan ata ang daan na ito. Ganito ba talaga rito? Tatakot na ako lalo. Wala akong kasama. Patay na si Estela. Tumigil ako para huminga. Mukhang malayo na naman ako. Tumunghay ako dahil may paa ako nakita sa harapan ko. Bumungad sa akin ang bantil na hawak ang ulo ni Estela. At ang ulo ko? Ulo ko? Ayan, buo na. Matatahimik na ako. Isang kababalaghan na naman ang bumalot sa San Isidro. Natagpuan ang kinikilalang biktima na si Estela Dumaguete at Alira de la Rosa. Napugot ang ulo tulad ng mga naunang biktima na si Ana Rosario, Aurelia Santos at Rehan Guzman. Ayon sa pulisya na baka ito'y konektado sa pagkamatay ng isa ring kolehiyala noong June 6, 2006 sa
parehong lugar at ang pinakahuling nangyari sa parehong petsa ngayong taon, June 6, 2008. Ayon sa mga pulisyal, ang kolehiyalang biktima ay binubuo ng pangalang Aurea.